Nais ko pong pahayag na sa inyo ngayon na hindi ka listen ka. This is a matter of prayer. Are you listening? Good. Please pray for pastor that may substitute your pastor. Just pray. No complaining, but prayer. Just a matter of prayer. Nakuha naman. Hindi na po ako makatayo, hindi ko palitan. Hanggat nakatayo po ako, at hanggat gusto ninyo, kasama pa rin po nyo. I thank you. Thank you, Lord. Please pray. As to who will replace your pastor. Lumayo po ang Alvin, sabi mo natin. Gusto mo natin at mga kasulatan. Sa Matthew chapter 15. Hindi ko malalaman. Hindi ko nakalaman mga araw ay napaka-gastos. Napakakilala ng dalawang papa bilang santo. Yung tinatawag na canonization. Matthew chapter 15 verses 1 to 9, I guess. Yeah, up to 9. Please follow me silently. If you have the Bible, follow me silently in your Bible. If you have no Bible, look at the screen. This is Bible Baptist Church. Amen. We worship God according to His Word. Amen. And we proclaim the gospel according to His Word. Amen. Then came Jesus, scribes and Pharisees. Then came to Jesus, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But you say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, but whatsoever thou mightest speak of the gift by me, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of nullified by your tradition. Ye hypocrites, will the Isaiah prophesy of you, saying, These people draw it nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain, ye no worship me, teaching for doctrines the commandments of God. This is the word of God. Amen. If you are reading your Bible, if you have read the Bible, you know, of course, that what we have read are the words of the Lord Jesus Christ. God be the glory. So, Sandra, maraming salamat sa akin. Binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami ay magkasama-sama sa pagsamba at sa paglilingkod sa iyo ng mga kapatid na namin. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat sasama. Salamat po na kami ay iyong nililigtas sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo na aming Panginoon. Kaya Panginoon, tanggapin po ang pasalamat sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin at aming tinanggap.
ikaw nga po ang Diyos na mapagayaan sa lahat. Ikaw ang lumalang ng lupa at langit. O God, bless your people. Not only here in the home church, but also our mission churches. And the churches that have been organized to God. Give them men and women who could be their co-laborers and serve the Lord with distinction. And oh God, we pray that you'll bless the newborn babies, those who have received Christ as their Savior. Oh God, bless them. Help them, Lord, to serve you the Bible way. Father, bless. Bless your people once again. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. As I was saying, mga kapatid, puno na naman ang St. Peter's Square sa Roma. Sa Roma. Bago tayo pumunta dito, ilagay mo nga yung sinasabi ng Catholic Encyclopedia tungkol sa papacy o tungkol sa mga pagpapapa. Ito po, galing, akin na nga yung Catholic Encyclopedia. Ito'y ginagawa natin, hindi para siraan sila, o ang Katolikos, magkasiraan na naman talaga sila. Ito po, ito yung kinugya. At may pagmamalaki ko po, napalagay ko sa lahat ng Bible Baptist churches, Bible Baptist pastors, ang pastor lamang Domingo, ang bumili nito ng Catholic Encyclopedia. And we have 12 volumes of this. 12 volumes. Lahat nasa library. Kaya natin, pinakikita ito sapagkat nung mga nakarang araw, dalawang naging papa ang ginawang santo. Sila ginagawa pa lang ng santo. Tayo magkagal ng santo. Nakikiman natin yun? Okay, pwede. Nice ko yung pili natin ito. Sa inyo pa ipag-usap, for our soul-winning efforts, we should know kung sino yung mga taong nilalapitan natin. Kung Katoliko, you have the knowledge. The prophecy originated in Jesus Christ's appointment of Peter to be the first of the apostles and visible head of the entire church. Agreed or disagreed? Christ gave to Peter, and by implication to his successors, the primacy of authority and jurisdiction in the church. Agreed or disagreed? This primacy was promised by Jesus Christ. When after Simon Peter acknowledged his messiahship, he said to Simon, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. The primacy was actually conferred upon Peter after Christ's resurrection. Wow! Ibinaliktad na ako. Kasi man yun, Matthew 16, hindi pa naman resurrection si Jesus Christ. Hindi pa nga nakarating, hindi pa nagdala sa amin, sa Calvario. Tama, nakita ba nyo? Ang kapanahan ng mga nagmamarunong when he commanded Peter, feed my lambs, feed my sheep,
The lambs and the sheep were a reference to Christ's entire flock. The church. The command to feed in the biblical sense given to it here meant to rule or to govern. Wow! Yung Papa. Si Pedro. It was meant for him to govern. Mamaya-maya. Sige, tuloy mo na. Hindi ba tapos? Okay. Power of papacy. Power. Mamaya, babalikan natin sa Bible. Contained the premise and the gift of the primacy to Peter is the power of the papacy. Ulitin natin. Contained in the promise and the gift of the primacy to Peter is the power of the papacy. Wow. The words of Christ made Peter the head of the apostles. Not only in honor, but also in authority and jurisdiction. Thus, the successors of St. Peter in the papacy possesses a primacy over the successors of the other apostles, who are the bishops. Well, naman? The Pope is the Bishop of Rome. As such, he is the primate of all the bishops of the world. Since he has supreme and full power and jurisdiction over the entire church, both in matters of faith and morals, and in matters that prepare to disciple and rule of the universal church. Ganito na. Kung inyong nabasa yung sinasabi ng mga araw, panahon Marcos, na si Marcos ay diktador. Si Marcos ho ang Kongreso. Siya ang gumagawa ng batas sa pamagitan ng letter of instruction at saka ano pa isa? PD, Presidential Decree. Pati Supreme Court, lahat pata ni Marcos. Isa lang doon ang hindi niya nahawakan, si Tihangki. Absolute power. Absolute power. Oh, the Pope is the legislature. The Pope is subject to divine law. Wow. Alam po niyo kung saan yung nakuha yung divine law? Nung araw ko, yung mga emperador, ang paniniwala, they descended from God. They have absolute power. Ganun lang. Wala na salita. That's absolute power. As are all the faithful, but he is its authoritative interpreter. Wow. Authoritative. He is not subject, however, to the laws of the church and may dispense individual from such laws. Ano ibig sabihin noon? Yung batas na yun, ginawa niyang batas, pero sa kanya lang, he is over. At pinagkaroon ko sila ng tinatawag na infallibility of the Pope. Magisterial. The Pope has the authority to teach and to explain articles of faith, to decide controversies, to proclaim dogmas, and to condemn errors. Judicial. The Pope has supreme or judicial power in the church. He has no earthly superior. He is subject to no earthly judge. Kaya ano man sabihin ng Papa? Sabi ba? During the Middle Ages, ang Papa ho nagpaglaban. Yung isang, mamaya kung sunod, basahin dito. Yung isang emperador, of course, many of you
You know already what happened to Napoleon. Noong gusto na yung emperador na si Napoleon, tinawagan ng Napoleon si Alexander the Great. Tinawagan ng Papa para siya ang maglagay ng corona. Ayaw pa naman pumunta ang Papa. So ang ginawa ng emperador, tinuha yung suot. No question. Disciplinary, administrative. The Pope has the power to confer, to withhold, or to relocate the income of all ecclesiastical benefices. Sana kasali tayo yan. May kapangyarihan ng Papa kung saan nilalagay ang pera. Alright. Disciplinary. The Pope has supreme disciplinary or corrective power over both clergy and faith. Wow. Balikan mo muna yung isa pa. Ito po sa pera. Hindi sa looron. Tapi sa kibigyan kayo. Ayan. To relocate the income of all ecclesiastical. Kahit na hindi marunong na accounting, basta sinabi niya, timalian o tama, umurahin ng mga accountants para itulig dun sa salita ng Papa. Ito sa galia. Yun man po alam na ng marami. Na nung nagkagera sa Europe, the first World War, natakot ang Vatican. Magandang sabi Vatican po yung Vatican eh. Because no law of any human being can apply in the Vatican City. Sa kasalukuyan po, lahat ang Vatican ay represented sa lahat ng diplomacy o diplomacy sa buong mundo. At usually dito sa Pilipinas, ang pinaka-chairman ng mga diplomats ay yung galing sa Rome. Yung project. Pero, during the First World War, natakot ang Papa. Nalulusugin ang Vatican because it was already known na napakayaman ng Papa. During the Middle Ages, lahat ng bansa pinapuntahan nila, lahat ng nakamkam na kayamanan dinala sa Vatican. Mayroong mga libro yan, kung gusto nyo basahin. The wealth of Rome, o the Vatican. Dahil sa natao po ang Papa, lahat ng mga precious stones, lahat ng ginto, ay inalis sa Rome. Dalawang barko. Saka kayo, pinag-usapan ng konseho sa Roma na ipatago ang kayamanan ng Vatican sa Asia. Ang Pilipinas naman po ang nagpapahayag na Kristiyano. So, napagkasunduan at dito padala ang pera, ang kayamanan. Ang mga dikit sa simbahan ay mga Romualdez. Pamilya nila Imelda. Si Imelda may pamilya gusto ka siyang kailan. Pero at the time, si Imelda, she was nothing. Sila
Romualdez. Si Danwin Romualdez, naging speaker sa Kongreso during the time of Marcos. At yung kayamanan niya, ano pinatago sa mga Marcos? Dumating naman sa loob, na-discover ni Marcos. At yung kayamanan po niyan ay itinarila sa China. Ay yung kayamanan niyan, yan ang nagpayaman sa China. Mayroon din pong nakuha ang mga Hapon na kayamanan. Yun may sinapelikula ngayon. Forgot the title. Ano? Parang ano nga? Hindi yun. Doon sa pelikula, hindi yan masikat Christmas. Hindi yun. Ang ginamit nila, mga high school student, mga babae, ang naghako. Pinasok sa lungit. Yung isang-isa lang ang nakaligtas. Kung nandun na sa loob lahat ng unit na yun, kasama na yung mga opisyal, narinig nilang putukan, all of them dead, except one. Yun ang nagkwento. Yun ang nagkwento. Tinilabas ko ito sa TV. Yun ang sinabi ng mga nilana. Ginamit ng Japan sa kanyang pagpapaunlad ng kayamanan worth trillions pesos. At yung po ay galing sa Pilipinas. Naipon po yung mga kayamanan yung saan sa Thailand, sa Vietnam, sa Myanmar, sa Indonesia, lahat po yung dinaanan sa West Pacific. Kaya, ang Roma po, kung ngayon, ang pinakamayamang institusyon sa mundo. At hindi talaga pumapangalawa ho ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat, one of these days, in history, you will learn na mayroon may kinatago si Marcos na kayamanan sa Iglesia ni Cristo. Kayo kung mga may delta, maalala ko ninyo, nang umalis si Marcos, ang unang-unang nangyari, umiluso ng Iglesia, correct? Nalala ba niyo yun? Nagdalawa lang ang Iglesia ang namatay, 14 ang sundalo namatay. Bakit? Bakit alam in really na may kayamanan. And kung maghugas ng kamay si Enrile, bago itikom ang kanyang mga labi, at inumpisa na niya ngayon, wala kayong marinig sa kanya kung mula sa pilak-pilak na yan, nilalagay niya yan sa kanyang prayong kayaman. Because it was Enrile who was so close to Marcos in matters of wealth. So that's it. Yung mga obispo o yung mga papa na ginawang santo ay gawa ng papa. In short, gawa ng tao. Correct? Karamihan ng doktrina ng mga Romano ay gawa ng tao sapagkat ang papa ay tao. He can legislate. At kayo naman medyo nagbabasa, hindi ko sabihin matino, ha? Kayo mga nagbabasa, alam niyo na by virtue of the order from Vatican na de-canonize, pakilagay mo ako ng de-canonize, na de-canonize na po si Saint Valentine
Na-decanonize na rin po si Santa Claus. Na-decanonize na rin po yung Santo na Paglalakbay, si Leon. Christopher, Saint Christopher. Apat po yan. Tatlo na lang, ano natin. Ngayon, hindi ko naman. Utos na ng Papa yan. Na i-decanonize na yan mga santo na. Pero anong ginagawa ng mga pari dito? Anong ginagawa ng mga pari dito? Ibig sabihin nga, hindi ka naman. Ibig sabihin, hindi na nila Hindi ba lang nila masabi na, tama na yan, tama na yan. All of this are doctrines of men. Yung binasa natin sa Matthew chapter 15, traditions. Traditions are made by men who are in supreme authority. ibig sabihin ng decanonize. Dahil doon sa, balik mo ko dito sa judicial. Judicial. The Pope has supreme judicial power in the church. Kaya yung mga diniklara ng araw ng mga papa na mga santo, itong incoming po, sinabi na wala na yun. Naamindahan na. Can you imagine that? Ilan na ba yung mga hinatulan sa Vatican during my time ngayon? Marami na akong pinakialaman ng Papa. So nakita po nyo how strong is the Pope? Nang pumunta rito mga Kastila, dala po nila ang espada at Katolisismo. Cross. Kaya meron silang cross sa Cebu. Isang tulingo doon. Sa kanan, espada. Sa kaliwa, cross. Mamili kayo. Yung mga lumaban, dito. Yung mga takot, nagpapinga. And they followed Catholicism. Hanggang ngayon. Pero pinahalagahan ba natin? Sila Lapu-Lapu. Ayaw nilang gawin santo sa Lapu-Lapu sapagkat lumaban sa kanila. Sila Sikatona. Yung mga dakilang lahi ng Pilipino. Although sabi nila mayroon pa rin mga Inchi na lumaban sa Kastila. Siguro yun ang lahi namin. Mga gawa. Mga Mangalaya. Nakura. Kung manito-nino, pero yung pananuhon ay gawa ng Inchi. Corruption. Ako bigay ko, madali. Kinain ng Pinoy. Ala ka na. Kailangan lang naman yan. Isa mo. Hanggang sa lumaki na. During the party system, yes. Ano sabi nyo sa Atyo, dito. Kaya parami naman na ako sa Atyo. Magbigay lang kayo ng 3,000 at 3 milyon. Magkano na kayo? Mahal naman. Ilang milyon ang nagtatanggap ninyo kung kayo magiging congressman. Yes, kaya ang yun natin. Sino iba? Agay. 3 milyon. Kaya pikit pa pa, panalo. Corruption. Nasabi ko kanina na ang problema ng ating bansa actually is really
natin palagi ang kung ano ito mga doktrina ng demonyo. Pero marami pa rin tao ayaw tumanggap. Mabuti na lang kayo, tinanggap na niyo. Sana. Basahin nga natin yung sa 1 Timothy chapter 4. Ito yung binabasa natin para malaman natin, tama ba yung ginawa ko? Umalis na ako sa Katolisismo. Sino sa inyo ang hindi pa umalis sa Katolisismo? Yung isurhen. Katoliko pa rin. Taas ko naman. Katoliko paghihapon. First Timothy chapter 4. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Hindi naman natin paano sabihin ng seducing. Ano sa tagalog yung seducing? Ha? Hinihila, di ba? Hinihikayat. Masama yung salita pag sa Bisaya mo sa Amerina. Hinihikayat. Ano ba? Doctrines of what? So, conclusion po yan. Ano po itong mga doktrina ng demonyo? Kaya nandiyan po. Speaking lies in hypocrisy. Isipin mo, yung santo, paluluhain at sasabihin, nagminilagro, at sasabihin na kasi umiyak na yung santo natin kasi hindi kayo nagsisipa. Yung padaraya yun. Marami pa akong mga padaraya. Sabihin na, may healing power. Power ng pari kayo. Narinig ko sa TV, may bisutan niya sa Santa Yata nun. Sabi nga, hindi yung milagro yung ginagawa ni Father Suarez, yung healing priest. Kasi ang milagro, bigat. Pero kung dahan-dahan naman, hindi ho yan milagro. Kaya ng gamot, hindi ho milagro na. Forbidding to marry. At ang religion na nagpabawal mag-asawa. Paring Katoliko. Madring Katoliko. Siguro si Grace, pwede ka na mag-uwi. Grace, hindi na ano. Siguro ba? Pwede ka. Sabi ka ka. Bawal. Hindi naman namin pinagbabawal. Sabi na, hindi pinagbabawal. Di ba nag-asawa yung pare? Tanggal yan sa pagkapari. Oo. Kaninong doktrina yan? Sa demonyo. Diyos ko naman, ulit-ulitin natin ito. Hindi pa rin maintindihan ng marami. Kahit na siguro iyakan ng ilang pastor yan. Paniwalaan mo ito, paniwalaan mo ito. At siguro magagawa namin yan. Iiyak kami sa Luneta. Maharap kami doon sa estatwa ng Rizal. At sasabihin namin, Rizal, ikaw lang aming santo. Ikaw lang banal. Estatwa. Mali. Mali. We can cry to high heavens and shout, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi pa rin marinig, hindi pa rin makikinig yung ba? Yun ang katuparan. Katuparan doon sa sinabi ni Abraham at saka doon sa mayaman na namatay. Ano sabi nung mayaman? Pabayin mo si ano ba pinamato ko yun? Si Abraham, ano? At
ganyan lang sa tubig yung kanyang daliri. At yung kakapit na tubig yan, yung nagdagay sa dulo ng kanyang dila. Ano sabi ni Abraham? Hindi yan pwede. Yung nandito, dito na. Yung nandyan, yan na. Kasi mayroong bangin. O siglo. Hindi, padala mo na lang sila sa Rus. Ipadala mo na lang sila sa Rus, doon sa Ilocos. Doon sa Bagulpon.